So yun, test drive natin to, first impression. Okay naman, so far suabe. Pag na-release yung throttle, okay din. Huwag lang uulan, maulan sa NX kanina eh. Bomba ka dyan, mahal ng gasolina. Pero maganda yung suspension niya. Komportable, pati yung upuan komportable. Malambot. Hanggang 5th gear lang ata ito eh. Continental GT 650. Tsaka malambot yung clutch niya. Pang ano to? Pang DGR, Distinguished Gentleman Riders. Tsaka pang city riding. Magaan siya, magaan dalhin. Swabe lang. Hindi siya kagaya ng ibang 650cc na pag nirelease mo yung throttle kumakadjot. Ito swabe lang. Tsaka ang ganda ng tunog ng tambucho. Okay. Yeah. Okay yung suspension niya. Okay. Marunong pa ba tayo mag-manual? Marunong pa. Nasanay na kasi tayo sa sa quick shifter tsaka auto blip. Akala ko nabobo na tayo sa manual eh. Quick shifter, auto blip kasi hindi mo na kailangan mag-clutch. Ano ka na lang, upshift tsaka downshift ka na lang, automatic na, without clutching. Ito, talagang back to basic tayo. Suabe. Naka-indicate ba ako nung gear ako? Walang indicator. Hula-hula tayo. So RPM lang tsaka speedometer and fuel ang information dito sa harap natin. Oh, sarap ah. Suabe ah. Siya nga pala, for sale pala to, no? Itong Royal Enfield 650. Suabe rin. Downshift na may kasamang rev matching. Yan, hindi ko lang mahulaan kung nasang gear na ako. So kailangan balik na naman tayo sa basic. Kailangan kabisaduhin na naman natin kung nasang gear na tayo. Kagaya dati nung sa bagay XSR 700 ko kasi may indicator ng gear, pero nakakabisado ko na rin without looking sa yun lang. Let's go, so go expressway gaming. Third gear. Kaya kabisado na natin yun. Malakas naman yung preno niya, Fourth gear. Pwede. May power din siya. Hindi lang siya classic. Fifth gear. Sarap din niya yung drive. Ulan. Pahambong kanina rito nung papunta tayo. Aray ko, sakit. Naka-short lang kasi tayo. Talsik ng pato ng truck. Traffic. Traffic. So
Hindi naman siya ganun kalapad, kaya din isingit. Hindi lang tayo confident sumingit, no, kasi di natin kabisado yung motor. So yan, manageable naman siya, na-filter. Ulan, why? Why oh why? Ay, lakas ng ulan. Basaan na tayo. GG-ness. Anong gear ba ako? Come on guys, move. Move. Naliligo na ako sa ulan. Kaya rider, walang kapote kayo kapote. Ay. Lumalaki yung patok. Yun, wala nang ulan. Matutuyo na ako nito. Sana ganyan lang hanggang Manila. Para matuyo na ako. Yun lang naman ang isa sa mga reason bakit hindi nagkakapote yung mga rider. Pag nabasa, tapos mahaba-haba pa yung biyahe, okay lang kasi sigurado matutuyo ka rin. Ang importante, wag lang pasukin yung sapatos mo ng tubig. Kasi yun, di yun matutuyo. Hanggang pag-uwi na yun. So far, di naman pinasok yung sapatos natin. So okay pa tayo. Huwag ka nang umulan. Okay, back to tayo. Balik tayo sa pag-review ng motor. So swabe lang yung mga gear niya, no? From first gear to fifth gear. And may power din siya, syempre 650cc. Tapos okay yung suspension niya. Okay yung rebound, okay din yung puwan, malambot. Medyo aggressive position nga lang siya. Ewan ko siguro dahil baka aftermarket na ba yung nito. Hindi, stock yung handlebar niya. So ganito talaga siguro yung riding position niya, medyo aggressive. Pero pag umaandar ka naman, hindi naman nakakangawit. Kasi yung puwersa, nababawasan naman yung puwersa na pinapatong mo sa handlebar. Dahil pumipitik yung motor eh. So medyo atras yung katawan natin pagka nagsisilinyador tayo. Tsaka ang pogi ng motor na to. Oh, ganda ng tunog ng tambucho ah. Classic ah. Naka na to, naka aftermarket pipe na siya. So alam ko binibenta to ni Kuya Mel around 340, ganon. So i-message nyo na lang siya sa Facebook, Wadkaga, yung kanyang Facebook page. Kung gusto nyo tingnan ito sa Ugbo, Tondo, pwede nyo i-view. Pwede nyo rin siguro test ride kung meron kayong iiwan na big bike din sa kanya, para may insurance na hindi nyo itatakbo yung motor. So ayun, this is for sale sa mga may balak bumili dyan ng big bike na expressway legal, and then at the same time pang tam bike, kasi poging-pogi na rin to, no? Sa classic bike by Royal Enfield. And ang odo nito is 1,769. Grabe, napakabata. Original odo to kasi yung first owner hindi niya masyadong ginagamit. Then second owner na si Kuya Mel, hindi niya rin masyadong ginagamit. So baka nga ako pa lang ang nakapag long ride nito eh. Ayan, tuyo na tayo. Kuya Mel. Oh. Ako ba daw pakundo? Hindi niya beka ba?